Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang action sci-fi film na tinatawag na Godzilla x Kong, The New Empire. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Jason Dula, Fren Alan Guevara, Jessica Raya, Ismael, Rain Escape, Vance Alexander Gresila, Muammar Dipatuan, at Pinoy Farm Fresh in Bukidnon. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ng isang lihim na mundo sa loob ng Earth na tinatawag na Hollow Earth, isang lugar na puno ng malalaking at makapangyarihang nilalang. Isang araw, habang hinahabol si Kong ng higanteng mga warthog, ginamit niya ang talino niya para iligaw ang mga ito. Tumigil siya malapit sa gilid ng burol para magkunwaring naipit, at dahil dito, nahulog ang mga humahabol sa kanya. Pagkatapos noon, pinabagsak ni Kong ang isang malaking bato, na nagbukas ng isang malalim na bitek sa lupa. Nahulog sa bitek na ito ang karamihan sa mga nilalang, na hindi nakaligtas sa patibong niya. Sa gitna ng kabuluhan, nakipaglaban si Kong sa isa sa mga nilalang at tinalo niya ito ng sobrang galing. Dahil dito, kinilala siya bilang pinuno ng Hollow Earth, kaya nagtakbuhan palayo ang iba pang nilalang sa takot. Pagkatapos ng lahat ng ito, tumayo si Kong sa ibabaw ng isang burol, mag-isa, at pinanood ang mundo sa ilalim ng lupa na para bang siya ang tagapangalaga nito. Samantala, sa ibabaw ng mundo, ipinakilala sa atin si Dr. Eileen Andrews, isang dedikadong siyentipikong nagbabantay sa banta ng mga Titans. Gamit ang isang komplikadong sistema, sinusubaybayan niya kung saan nagpupunta at anong ginagawa ng mga Titans. Si Godzilla, isa ring dambuhalang nilalang, ay hindi tulad ng inaasahan, siya ay tagapagtanggol ng mga tao. Pinipigilan niya ang iba pang Titans na maaaring makapanakit. Sa kasalukuyan, si Godzilla ay naninirahan sa kailaliman ng dagat, tahimik na nagmamasid kung may bantang manggagaling sa lupa o sa karagatan. Isang araw sa Roma, biglang lumitaw ang isang nakakatakot na higanteng nilalang na tinatawag na Skyla, na nagdulot ng matinding takot at kaguluhan sa mga tao. Agad na lumabas mula sa dagat si Godzilla para labanan ang nilalang na ito. Pagkatapos niyang tanggalin ang banta, bumalik si Godzilla sa dagat at muling naging tahimik ang lungsod. Pagkatapos nito, makikita si Eileen sa kanyang opisina na puno ng pag-aalala habang sinusuri ang mga kakaibang signal na nagmumula sa Hollow Earth. Ang mga signal na ito ay nakababahala para sa kanya. Habang nangyayari ito, sa paaralan naman ni Gia, ang ampon ni Eileen, may kakaibang nangyayari. Si Gia ay biglang nagkakaroon ng matitinding daydreams na nagpapuno sa kanyang mesa ng mga detalyadong guhit. Dahil dito, naguluhan at nag-alala ang kanyang guro at mga kaklase. Makalipas ang ilang sandali, agad na tinawagan si Eileen para pumunta sa paaralan dahil may problema. Dito, sinabi ni Gia na nalilito at natatakot siya sa mga kakaibang imaheng paulit-ulit niyang nakikita sa kanyang isipan. Tuwing siya'y pipikit, may mga kakaibang larawan siyang naiisip, nakakatakot at nakakagulo sa isip. Lumabas na si Gia ay may natatanging kakayahan dahil siya ang huling kilalang nabubuhay na miyembro ng Iwi tribe mula sa Skull Island, ang lahing may kakayahang makipag-ugnayan kay Kong. Ang espesyal na koneksyong ito marahil ang dahilan kung bakit may mga kakaibang nangyayari kay Kong. Kinagabihan, muling dumana si Gia ng mga nakakakilabot na pangitain na lubos niyang ikinatakot. Sa sobrang kaba, agad siyang lumapit kay Eileen para humingi ng tulong at sinabing sigurado siyang nasa panganib si Kong sa mahiwagang Hollow Earth, at kailangan niya itong makontak agad. Maingat at mahinahong kinausap siya ni Eileen, sinabing naiintindihan niya ang nararamdaman ng bata at gagawan niya ito ng paraan, pero ngayon, kailangan muna niyang matulog. Sa kanyang silid, malalim ang iniisip ni Eileen habang tinitingnan ang mga guhit na ginawa ni Gia.
Mga guhit na puno ng emosyon at kaba, gawa ng isang batang alam niyang may malalim na koneksyon sa isang dambuhalang nilalang. Bigla niyang naintindihan na ang mga misteryosong signal na nakuha niya mula sa Hollow Earth ay halos kapareho ng mga guhit ni Gia. Dahil dito, alam niyang kailangan niyang kumilos agad. Pumunta siya kay Bernie Hayes, isang espesyalista na marunong tumukoy kung ang mga signal ba ay galing sa isang dambuhalang nilalang tulad ni Kong o sa iba pa. Pagkatapos pag-aralan ni Bernie ang mga signal, nadiskubre niya ang nakakagulat na katotohanan, ang mga signal ay hindi galing sa higanteng nilalang o kay Kong. Sa halip, ito ay galing sa mga tao, isang bagay na hindi karaniwan sa Hollow Earth. Ang mga signal na ito mula sa tao ay kakaiba dahil hindi ito katulad ng mga naunang signal na naitala. Ipinapahiwatig nito na may malaking lihim na nagaganap sa kailaliman ng mundo. Habang lahat ay tensyonado na, biglang may mas nakakabahalang mensaheng dumating, nagising na si Godzilla mula sa kanyang pagkakatulog sa ilalim ng dagat. Ibig sabihin nito, may malaking panganib na paparating, isang bagay na tila inaasahan ni Godzilla. Sa puntong ito ng kwento, lumipat na si Godzilla sa ibang lugar sa Europa matapos niyang lisanin ang karagatan. Lalong naging masaya ang kwento nang lumabas mula sa ilalim ng mundo si Kong, mula sa Hollow Earth patungo sa ibabaw ng mundo. Kasama niya sina Aileen at Gia nang umakyat siya. Dito ipinakita ni Kong na may iniinda siyang matinding problema, isang malubhang sakit sa ngipin. Para gamutin ito, tinawagan ni Aileen ang isang kasamahan nilang si Trapper para tulungan si Kong sa isang kakaibang paraan. Matapang na isinabot ni Trapper ang sarili sa eroplano habang itinali ang isang lubid sa masakit na ngipin ni Kong. Pagkatapos, dahan-dahan silang bumalik sa eroplano at gamit ang lakas nito, hinailan nila ang ngipin ni Kong, kaya naibsan ang kanyang sakit. Pinalitan nila ito ng pekeng ngipin, at gumaan ang pakiramdam ni Kong. Pagkatapos nito, bumalik si Aileen sa kanyang opisina at kinausap si Bernie tungkol sa isang nakakagulat na nadiskubre, ang mga signal na natatanggap nila ay gawa ng mga tao. At dahil dito, posibleng may banta na dulot ng mga tao mismo sa Hollow Earth. Bernie, what are you saying? It's a distress call. So if your daughter is seeing these symbols, then something down there is calling for help. Kaya nagpa siya si Aileen na harapin ang bagong banta. Binuo niya ang isang maliit ngunit matapang na grupo, kasama si Bernie, Trapper, Gia, isang piloto na si Mikael, at siya mismo. Kasama rin si Kong sa kanilang lakbayin papunta sa gitna ng mundo, sa mahiwagang Hollow Earth. Pero kahit mahirap at mapanganib, nakarating sila sa magandang mundo ng Hollow Earth. Doon, nakahanap si Kong ng kaunting kapanatagan sa kuweba ng kanyang mga ninuno, habang ang ibang miyembro ng grupo ay nagtungo sa lugar na ginawa nilang base. Samantala, sa ibabaw ng mundo, sa isang high-tech control room, binabantayan ni Hampton si Godzilla ng mabuti. Mula sa Roma, naglakbay si Godzilla papuntang hilagang bahagi ng Europa at sinalakay ang isang planta ng nuclear sa France para sumipsip ng radiation at palakasin ang sarili. Naniniwala ang monarch na naghahanda siya para sa isang napakalapit na panganib. Samantala, may nadiskubre si Aileen na nakakalungkot at nakakagulat, ang Monarch Outpost sa Hollow Earth, na dating puno ng makabagong teknolohiya at tao, ay ganap ng nawasak, patunay kung gaano kalakas ang mga Titans. Oh, You think Kong did that? Oh, that's not Kong. That's something else. Kasabay nito, naramdaman ni Kong ang kakaibang enerhiya na tila galing sa isang Titan na hindi nakikita. Naghandang lumaban si Kong at kinuha ang kanyang battle axe. Habang naglalakad siya sa lugar sa ilalim ng lupa, lumabas siya sa isang talon at nakarating sa isang bagong bahagi ng Hollow Earth. Doon, sa gitna ng usok, may nakita siyang isang malaking anino. Habang lumalapit ito, nakita niyang isa pala itong maliit na gorilla na pinangalan ng Suko. Tinangkang makipagkaibigan ni Kong at inabot ang kanyang kamay, pero kinagat siya ni Suko. Tumakbo si Suko palayo, at hinabol siya ni Kong. Biglang napaligiran si Kong ng malalaking gorilla na kagaya niya, mga nilalang na ngayon lang niya nakita. Agad siyang tinuyog ng mga ito, pero madali siyang nakawala. Pagbalik ni Suko, ginamit siya ni Kong bilang pantaboy sa ibang mga gorilla. Matinding labanan ang nangyari.
Pagkatapos ng nangyari, tinanong ni Kong si Suko kung saan matatagpuan ang kanyang tribo. Pero hindi siya sinagot ni Suko. Kahit ganoon, hindi sumuko ang grupo at nagpatuloy sila sa kanilang misyon. Samantala, malalim sa Hollow Earth, abala si Aileen at ang kanyang grupo sa pagsisiyasat sa mga kakaibang signal. Habang nagsasaliksik, binalaan ni Mikael ang lahat na napakadelikado ng lugar na iyon dahil sa dami ng Titans. Sinabi niyang magiging ligtas lang sila kung susunod sila sa kanyang mga tagubilin. Pero habang nagpapaliwanag pa lang siya, isang Titan na nagkunwaring puno ang biglang umatake at nilamon siya. Sa gulat, nagtakbuhan ang buong grupo palayo sa lugar. Dito, nadiskubre ni Gia ang isang sinaunang simbolo na tila may napakahalagang kahulugan. Nang tumahimik na ang lahat, may isang paro-paro na lumapag sa isang bato. Nang hawakan ito ni Gia, biglang may lumabas na tubig mula sa isang maliit na lagusan. Dahil sa sobrang pagkamausisa, sinundan nila kung saan patungo ang tubig, at nadiskubre nila ang isang lihim na lugar na protektado ng parang invisible na harang. Ginamit ni Gia ang kanyang mga kamay para buksan ang invisible shield, at doon nila nakita ang isang lugar na tila matagal nang nakatago at naghihintay na matuklasan. Samantala, makikita natin si Kong kasama si Suko. Gusto ni Kong hanapin ang kanyang tribo, pero si Suko ay may ibang plano. Nilinlang niya si Kong papunta sa isang ilog. Hindi alam ni Kong na may isang dambuhalang ahas na halimaw na nagtatago sa ilalim ng ilog, pero alam ito ni Suko. Bigla, sa isang iglap, lumitaw ang dambuhalang halimaw mula sa tubig at inatake si Kong. Nakipaglaban si Kong para mabuhay. Ginamit niya ang kanyang palakol at tinamaan ang halimaw sa bibig, na lalo pang nagpagalit dito. Sinubukang hilahin ng halimaw si Kong pababa sa tubig, at mukhang matatalo na siya. Sa sobrang takot, tumakbo palayo si Suko. Habang tumatakbo, nakita niya ang isang nakakagulat na bagay, ang ulo ng dambuhalang halimaw na pinatay ni Kong. Dahil dito, naging malinaw kay Suko na si Kong ay hindi basta-bastang gorilya. Matapos iyon, kumain sila ng karne ng dambuhalang halimaw na pinatay ni Kong. Samantala, sinusundan ng Monarch si Godzilla hanggang sa marating nito si Tiamat, isang Titan na naninirahan sa ilalim ng dagat at muling nagising upang labanan si Godzilla. Kahit pabalutin ni Tiamat si Godzilla ng kanyang katawan, nanag pa rin si Godzilla. Gamit ang kanyang malakas na atomic breath, tuluyang winasak ni Godzilla si Tiamat at inabsorb ang radiation nito bago muling lumubog para maghanda sa susunod na laban. Habang nangyayari ito, malalim sa Hollow Earth, natuklasan ni Aileen at ng kanyang grupo ang isang bagong lugar na hindi pa nila nakikita. Habang nagsisiyasat sila, bigla silang inatake ng ilang tao. Lumabas na ang mga umatake ay mga miyembro ng tribong Iwi, ang parehong tribo na marunong makipag-ugnayan kay Kong at siyang nagpadala ng mga kakaibang signal na natanggap ni Aileen. Habang nagkakagulo, may isang batang babae mula sa tribo ang nakakita kay Gia at agad naramdaman na parang kabilang siya sa kanila. Dinala si Gia sa pinuno ng tribo upang malaman kung totoo ito. Hinawakan ng pinuno ang mga kamay ni Gia at natuklasan na isa nga siyang tunay na bahagi ng kanilang tribo. Dahil dito, naging malinaw na mahalaga ang papel ni Gia sa kwento, isa siyang tulay sa pagitan ni Kong at ng mga tao. Ginamit ni Aileen ang pagkakataong ito para itanong ang tungkol sa mga nakakatakot na signal na ipinapadala paakyat sa ibabaw ng mundo. Ayon sa mga pinuno ng tribo, may napakalaking revelasyon, maraming mga gorilya tulad ni Kong ang naninirahan sa Hollow Earth, at lahat sila ay sumusunod sa isang malupit at makapangyarihang pinuno na kilala bilang si Scar King. Si Scar King ay may balak na sakupin hindi lang ang Hollow Earth kundi pati na rin ang mundo sa ibabaw. Ngunit noon, napigilan siya ni Godzilla, kaya napilitang bumalik si Scar King sa ilalim ng lupa. Ngayon, bumabalik siyang muli bilang isang seryosong banta sa buong mundo. Samantala, si Kong ay patuloy sa paghahanap kay Suko at nadiskubre niya ang lugar kung saan naroon ang lahat ng malalaking gorilya, isang nakakagulat na tagpo para sa kanya. Ang mga gorilyang ito ay pinapahirapan at pinagtatrabaho ng matindi ni Scar King. Habang pinagmamasdan ni Kong ang paligid, napansin niya na may isang matandang gorilya na binubugbog ng isa sa mga alagad ni Scar King. Sa galit, humarap si Kong sa nananakit at malakas itong sinuntok, ipinakita niya na siya ang tunay na malakas at binaligtad ang takbo ng kalakaran doon. Ang matapang na aksyon ni Kong ang dahilan para lumabas mismo si Scar King. Hindi siya agad nagalit, sa halip, tumawa pa siya sa itsura ni Kong na may bakal ng ngipin.
Pero hindi nagtagal ang tawanan, dahil biglang nagbago ang mukha ni Scar King sa galit. Bigla niyang itinapon ang isang gorilya sa kumukulong lava, isang karumal-dumal na ginawa na labis na ikinalungkot ni Zuko. Sa puntong ito, hindi na nakapagpigil si Kong at sumigaw sa sobrang galit. Nang maramdaman ni Scar King na posibleng matalo siya, inutusan niya ang kanyang mga alagad na ihinto ang pagdaloy ng lava. Bigla namang lumitaw ang isang yelo na titan na kilala bilang si Shimo. Si Shimo ay kontrolado ni Scar King gamit ang kristal sa kanyang latigo. Ginamit ni Scar King ang kapangyarihan ng kristal para utusan si Shimo na atakihin si Kong gamit ang kanyang yelo na hininga. Sinubukan ni Kong na harangin ang yelong pag-atake gamit ang kanyang palakol, pero nataman pa rin ang kanyang kamay at palakol, parehong nabalutan ng yelo. Habang palala na ng palala ang sitwasyon, ipinakita ni Zuko kay Kong ang isang lihim na daanan para makatakas. Hindi nagaksaya ng oras si Kong at agad siyang tumakas. Nang makita ito ni Scar King, galit na galit siya at inutusan ang kanyang mga alagad na gorilya na habulin si Kong at patayin. Maraming gorilya ang humabol, pero hindi nila alam na may nakahanda na palang patibong si Kong sa daan. Nahulog ang ilan sa kanila, pero ang iba, yung mas matatalino, napansin ang trap at nakaiwas. Pero biglang dumating si Zuko at binato ng maraming bato ang mga gorilya para matulungan si Kong. Sa pagkakataong ito, naging malinaw na magkakampi na sila ni Kong. Dahil sa tulong ni Zuko, naging mas magaan ang pakiramdam ni Kong, isang senyales ng bagong pagkakaibigan at pagtutulungan nila. Samantala, matapos talunin si Tiamat, inabsorb ni Godzilla ang kanyang radiation energy. Sa kabilang banda, sa ilalim ng Hollow Earth, masayang pinapanood ni Aileen ang anak niyang si Gia na tila masaya sa piling ng kanyang tunay na tribo. Dahil dito, nagdesisyon si Aileen na hayaan si Gia na manatili kasama ang mga iwi habang siya naman ay babalik na sa ibabaw ng mundo. Pero sa kalagitnaan ng katahimikan, biglang nagbukas ng isang lihim na pintuan ang Iwi tribe, sakto sa pagdating ni Zuko na may dalang sugatang si Kong. Ang hindi nila alam, may isa pang gorilya na palihim na sumusunod at nakakita rin sa pintuang iyon. Habang wala pa sa ulirat si Kong, agad umalis ang gorilyang iyon para isumbong ang nakita kay Scar King. Ikinwento niya na may isang espesyal na pintuan na maaaring gamitin para makalabas sa Hollow Earth at makapunta sa ibabaw kung saan gustong maghari si Scar King. Sa sobrang tuwa, sumakay si Scar King sa kanyang Ice Titan na si Shimo, parang isang kabayo, at agad siyang naglakbay papunta sa ibabaw para simulan ang pananakop. Pero si Godzilla, na tagapangalaga ng balanse sa mundo, ay naramdaman ang masamang balak ni Scar King. Dahil siya rin ang nagpatapon kay Scar King at Shimo sa Hollow Earth noon, alam niyang kailangan niya itong pigilan. Habang naghahanda si Godzilla sa paparating na labanan, inaalagaan naman nina Aileen at ng kanyang team si Kong. Napag-alaman nilang bali ang kamay ni Kong dahil sa matitinding labanan. Kaya nagpasya silang gumawa ng metal na kamay para sa kanya, isang high-tech na piraso mula sa ibabaw, na pinagsama ang teknolohiya at lakas ni Kong. Matapos ikabit ang bagong metal na kamay, naramdaman ni Kong ang pagbabalik ng kanyang lakas, unti-unting nawala ang sakit at panghihina. Biglang dumating si Zuko at sinabi kay Kong na paparating na si Scar King na sakay ng Ice Titan na si Shimo. Naalala ni Kong kung paano siya natalo noon sa halimaw na ito. Alam niyang hindi niya ito kayang talunin mag-isa, kaya sinabi niya kay Aileen at sa grupo na umalis agad. Pagkatapos, tumakbo si Kong papunta sa gilid ng Hollow Earth para humingi ng tulong kay Godzilla. Nang dumating si Kong, inakala ni Godzilla na nais nitong makipaglaban. Kaya agad siyang umatake.
Habang nagsasagupa sina Kong at Godzilla, may isang mahiwagang pangyayari sa tribong Iwi. Ang espiritu ni Gia ay nagsanib kay Mothra, isang nilalang na parang Diyos, at sabay silang lumipad para pigilan ang dalawang Titan. Dumating si Mothra sa tamang oras at ipinaliwanag ang tunay na panganib, si Scar King. Habang ito'y nangyayari, ibinuhos ng tribo ang isang pulang likido sa tubig na nagpatayo ng mga kristal mula sa kailaliman ng lupa. Ito'y senyales ng pagbubukas ng isang mas malaking kaganapan. Ngunit dumating si Scar King, kasama ang Ice Titan na si Shimo. Ginamit ni Shimo ang kanyang kapangyarihan para i-freeze ang mga bato at pigilan ang pagsasara ng mga pintuan. Biglang nawala ang gravity at nagsimulang lumutang ang lahat papunta sa pintuang patungo sa ibabaw. Hindi pa rin sumusuko si Scar King at inutusan si Shimo na simulan ang pag-freeze sa mundo. Binomba niya ng yelo ang mga gusali at pinatama ito sa langit na nagdulot ng halos katapusan ng mundo. Pero dumating sina Godzilla at Kong para pigilan siya. Sa gitna ng labanan, sinubukan ni Godzilla tanggalin ang kristal mula sa latigo ni Scar King, ang kristal na nagpapakontrol kay Shimo. Gusto ni Kong basagin ang kristal, pero inatake siya ni Scar King mula sa likod. Saktong dumating si Zuko, dala ang mga palakol ni Kong, at malakas na pinukpok ang kristal, basag ito sa isang iglap, at napalaya si Shimo mula sa kontrol ni Scar King. Wala na ang kanyang ultimate weapon, kaya hinablot ni Kong si Scar King at inihagis ito kay Godzilla. Hinampos siya pabalik ni Godzilla gamit ang kanyang buntot. Pagbagsak ni Scar King, hinawakan siya ni Kong sa ere, at si Shimo, na dating alaga niya, ay ginamit ang kanyang ice breath para i-freeze siya. Akala nila tapos na ang lahat pero napansin ni Kong ang maliit na sulyap ng buhay sa mata ni Scar King. Kaya sa huling hampas gamit ang kanyang metal na kamao, tuluyan niyang winasak si Scar King. Matapos ang labanan, ginamit ni Godzilla ang kanyang atomic breath para tunawin ang yelo sa kalangitan. Bumalik ang araw at nagsimulang matuno ang lahat ng nagyelo sa mundo. Sa Hollow Earth naman, handa nang umalis si Aileen pabalik sa ibabaw. Akala niya ay iiwan si Gia, pero sinabi ni Gia na hindi siya tunay na masaya sa Hollow Earth. Ang tunay niyang tahanan ay kung saan naroon si Aileen. Dahil dito, masaya silang sabay na umalis. Sa huli, si Mothra, ang diyosa ng Iwi, ay muling inayos ang mga sirang bahagi ng mundo at isinara ang mga pintuang patungo sa Hollow Earth. Samantala, si Godzilla ay nagpapahinga, pagod sa matinding labanan. At si Kong, bumalik sa Hollow Earth kung saan siya ay sinalubong ng kanyang kapwa Gorilla bilang kanilang bagong hari. Kumusta naman ang pelikulang ito? Ipaabot ang iyong opinyon sa comment sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.